Aabot na 4.5 billion pesos sa halaga ng sigarilyo ang naproproduce sa nasabing pabrika sa loob lamang ng isang buwan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So yung bawat sigarilyong illegal na pumapasok dito ay binabawas ang pera para sa kalusugan ng mamamayan. Ang pera pong yan ay para sa DOH hospitals. Itong mga to, positive. Sa likod ng matataas na pader na ito sa Panipuan, Mexico, Pampanga, nadiskubre ng mga otoridad ang paggawaan ng mga iligal na sigarilyo. January 28 nang i-raid ng mga otoridad ng lugar, kung saan 6 na Chinese nationals ang naaresto habang 65 Filipino ang na-rescue dahil sa umunoy sa pilitang pagtatrabaho. Ang nasabing iligal na pabrika, kaya umano makapag-produce ng 150 milyong pisong halaga ng sigarilyo sa loob lamang ng isang araw. Noong taon 2024, ang nawala po sa kaban ng gobyerno ay 30 billion pesos. Yung 30 billion po niyan na excise tax ay papunta po sa healthcare system ng Pilipinas. So yung bawat sigarilyong illegal na pumapasok dito ay binabawas ang pera para sa kalusugan ng mamamayan. Ang pera pong yan ay para sa DOH hospitals. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, walang permit ang factory. Peke rin umano ang gamit itong tax stamps. Kaya maliban sa agricultural smuggling, sasampahan din ang kasong economic sabotage at human trafficking ang may-ari ng pabrika dahil sa malapogo na pagkulong sa mga trabahante. Kailangan malaman ng lahat na from manufacturing to transportation to distribution to retail, lahat po yan ay liable sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Lahat po yan ay non-bailable. Kaya nakikiusap kami sa lahat na maliliit na tindahan, kung kayo po ay mahulihan ng illegal na sigarilyo, pati pa kayo ay makakasuhan ng non-bailable offense. 65 Pilipino ang stay-in na nagtatrabaho sa iligal na paggawaan ng sigarilyo, kung saan sa maliliit na ginawang kwartong ito sila tumutuloy. Ayon sa DILG, hindi ito makatao. Walang kinatawa ng kumpanya ang nasa lugar nang dumating ang mga otoridad kanina. Ayon kay Secretary Rimulya, 2 politiko sa Northern Luzon ang hinihinalang mastermind at financier ng naturang iligal na paggawaan ng sigarilyo. Bukod sa mga politiko, may 4 pang incorporators na sangkot kung saan 2 sa kanila ang Pilipino habang 2 naman ang Korean nationals. As of now, under investigation kasi titignan namin kung binigyan na ng business permit to o na-inspect o hindi. January pa lang kasi, February pa lang na-discover to January 29. So within the mandate pa rin kung nabisita na ng BFP, nabisita na ng local authorities para i-inspect ang lugar. Kung in-inspect po nila at binigyan ng business permit, liable po sila. Nabati ding pareho ang brand ng mga inilalabas nitong sigarilyo sa multi-bilyong pisong smuggled na produktong nasabat naman ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa Batangas at Malabon noong December 2025. At dito sa hukay na ito, sinusunog yung mga reject na sigarilyo na hindi na po pwedeng i-distribute sa mga tindahan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue.